Kabanata 6,961. Pagtingin sa matandang nakasakay sa crane, napakunot ang noo ni James. Sino ang matandang lalaki? Sumagot si Morgoth, nakapangatlo siya sa Five Path Emperors. Siya ay tinatawag na Emperor Ku Simeon at kinokontrol ang Gate of Virtue. Mag-ingat ka, James. Isa siyang tuso. Siya ay nagsasalita tungkol sa kabutihan at katwiran, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kasamaan at panlilinlang. Napaka-scheming din niya. Huwag kang mahulog sa bitag niya. Naguguluhan ang ekspresyon ni James. Hinaplos ng matandang nakaupo sa ibabaw ng crane ang kanyang balbas, tumingin kay James at nagpakita ng isang magiliw na ngiti. James, o tatawagan kitang 49. Tahimik na nakatingin sa kanya si James. Papuri ng matanda, may kabuuang 5 pinili. Gayunpaman, ikaw lang ang nag-integrate ng 3 treasures. Nalampasan mo ang aming mga inaasahan at nakagawa ka ng pangalan para sa iyong sarili. Nanatiling walang pakialam si James sa kanyang mga sinabi. Bumantong hininga ang matanda, saka itinaas ang isang nagniningning na jade pendant. Alam mo ba kung ano ito? Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay nagsabi ng telepathically, iyan ang soul pendant. I'm afraid your friend, Wesley, has already, pinutol siya ni James, sinabing, shut up. Sabik na sabik kang manipulahin ang pagtingin ko sa kanya. I think mas tuso ka sa kanya. Sagot ni Morgoth, kalokohan. Wala sa mga Path Emperors ang magaling. Kung maniniwala ka sa kalokohan niya, it'll be. Agad na pinigilan ni James ang soul consciousness ni Morgoth gamit ang kanyang innate energy. Pagkatapos, tumingin siya sa soul pendant at nagtanong, isa ka ba sa mga Path Emperors? Hinaplos ng matanda ang kanyang balbas at ngumisi, sa wakas nakapagsalita ka na. Buti hindi ka nagsimula ng away nung nagkita tayo. Ito ay nagpapakita na ang iyong katalinuhan ay higit pa sa tanga sa loob mo. Bago pa makapagsalita si James ay hindi sinasadyang nanginginig ang kanyang katawan. Maliwanag, ito ay ang kaluluwa ng kamalayan ni Morgoth na nagpoprotesta laban sa pangungusap. Sabi ni James, magpakilala ka. Hindi ako mapakali na alalahanin ang mga pangalan ninyong Path Emperors. Tumango ang matanda at sumagot, maaari mo akong tawaging Emperador Ku Simeon. Hindi ba ako nabanggit ni Wesley sayo? Nagkibit balikat si James, hindi sinagot ang tanong niya. Nahuli ni James ang soul pendant, at agad itong nagbuga ng nakakasilaw at maliwanag na liwanag. Sa sumunod na sandali, humarap sa kanya si Wesley. Gwapo pa rin siya gaya ng dati ngunit nasa loob ng isang misteryosong espasyo. We meet again, James, sabi ni Wesley na may malabong ngiti. Gulat na tanong ni James, nasaan ka? Sagot ni Wesley, ayos lang ako. Kahit na nakulong ako, at least hindi ako nahulog sa kamay ni Emperor Kadir. Wesley clicked his tongue, alam ko kung gaano ka katigas ang ulo. Napangiti si James at sinabing, nagawa mo na ang daan para sa akin. Nakita mo ba ang kasalukuyang sitwasyon? Wesley shook his headlessly, no. Sinusubukan naming pigilan ka na mahulog sa ganitong kalamidad, ngunit isa kang tao, hindi isang tool na kinokontrol namin. Hindi ka namin kayang manipulahin ayon sa gusto namin. Medyo natahimik si James. Iiyak ba ako o tatawa? Marahil ay dapat kong pasalamatan sila para sa kanilang mabuting layunin. Tinitigan ni Wesley si James at sinabing, wala na akong masyadong oras. Putulin na tayo. Upang malampasan ang sitwasyong ito, mayroon kang 3 mga pagpipilian. Si James ay nakinig ng mabuti, sabihin mo sa akin. Ipinaliwanag ni Wesley, ang una ay gumawa ng isang matapang na hakbang upang isakripisyo ang isang bagay na hindi gaanong mahalaga para sa mas malaking larawan. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, paki-elaborate. Desididong sinabi ni Wesley, sa lakas mo at ng iyong asawa, matatalo ninyong dalawa ang lahat ng masasamang puwersa sa ika-40 langit. Kumilos ngayon para patayin ang mga Orthodox na sekta na nakatakas at si Morgoth habang may oras ka pa. Kung kinakailangan, maaari mong makuha ang mga ito at muling i-seal ang mga ito. Ito ay mga pain para akitin ka. Dahil kinuha mo na ito, dapat mong makita hanggang sa katapusan nito. Hindi ka maaaring mag-iwan ng anumang mga mumo o maluwag na dulo.
Gayun din, magagamit mo ang pagkakataong ito para ipakita ang iyong katapangan, determinasyon at katwiran. Malalampasan mo ang iba pang apat na pinili at magiging pinaka-katangi tangi sa kanila. Napangisi si James sa matalinong plano. Bagaman madali niyang mapatay ang mga miyembrong ito ng mga orthodox na sekta, may halaga si Morgoth para sa kanya. Itinuring ng 49 na langit ang mga orthodox na sekta at si Morgoth bilang pantay na tiwaling pag-airal. Kahit na naramdaman ni James ang hilig na gamitin ang diskarte, hindi siya makapagpasya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtaas ng kilay si James at nagtanong, paano ang susunod na opsyon? Pumikit si Wesley, hindi masyadong nagulat. Agad niyang ipinaliwanag, dalhin ang dalawang Pathmaster mula sa Orthodox sects, Morgoth at Yaeria, sa 49th Heavens Wuya Palace para sa direktang paghaharap. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, hindi ba't pumapasok iyon sa kanilang pukana? Natahimik si Wesley. Malamig na tanong ni James, gusto mo dalhin ko sila doon para sa isang confrontation? Paano natin gagawin iyon? Sila ay mga Diyos na may dakilang kapangyarihan. Malalaman nila ang katotohanan sa kanilang Zen. Matapos ang mahabang katahimikan, binawi ni Wesley ang kanyang kamay, at isang malakas na innate energy ang bumuhos sa katawan ni James. Nanlaki ang mga mata ni James at sinabing, anong ginagawa mo? Ipinadala ni Wesley ang innate energy kay James, at sinabing, alam kong hindi kita mababago, at hindi ko rin mababago ang sitwasyon. Gayunpaman, kaya pa rin kitang suportahan. Naniniwala ako na maliban sa iyo, wala nang ibang makakapaglinis kay Zymergy. Lalong nag-concentrate ang innate energy sa katawan ni James. Mga kulay abong ulap at libo-libong kampana na tumutunog. Sa itaas ng Genesis Power ay makikita mo ang Marcy Ice Combat Form, ang Nirvana Golden Bones, ang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana. Pagkatapos bigkasan ng mga parirala, ang katutubong enerhiya ni Wesley ay halos nabuhos na kay James. Si James ay nakataas sa kawalan at umupo na naka-cross-legged na nakapikit. Samantala, unti-unting naging translucent si Wesley, at maging ang kanyang gwapong mukha ay lumabo. Samantala, nakadapa sa ibabaw ng crane, pinagmasdan ni Cosimian ang eksena ng may dilat na mga mata, isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan na sumabit sa kanyang maamo na mukha noong una. Si Lysia at ang Morgoth, na nakikipaglaban sa mga natitirang emperador, ay tumigil sa kanilang alitan. Ibinaling din ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga tingin sa nagbubukas na palabas, ang kanilang mga ekspresyon ay nabaluktot sa takot. Ang espiritu ni Morgoth ay nasa sabik na bumulalas, sa wakas ay mararating ni James ang Declan Mahayana. Marahanabam antong hininga si Lysia at sinabing, ngunit ito ang kabayaran ng buhay ni Wesley. Natatakot ako na baka hindi ito sapat. Nagtataka ang espiritu ni Morgoth, si Wesley ba ang bagong batas ng landas? Nanatiling tahimik si Lysia. Nanghihinayang din si Morgoth. Dapat maging mabuting tao siya. Nakakahiya na pinipigilan siya ng kanyang mga prinsipyo. Dapat niyang inangkin na siya ay isang emperador kung siya ay nagtataglay ng kahit isang pangkat ng pagiging mapagpasyahan ni James. Ngumuso ng masama si Lysia, itinaas ang mahabang espada sa kamay. Sa gitna ng ilang nakakapigil na ingay, ang mga ulo ng ilang nataranta at nasugatang mga emperador ay bumagsak sa lupa. Hinaway-kaway ni Lysia ang kanyang kamay para tipunin ang mga kaluluwa ng mahigit 20 emperador sa isang globo, na direktang inihagis kay Thea. Pagkatapos, sinabi niya, isang tanda para sa iyo, Ms. Thea. Sa susunod na sandali, siya ay nagkatawang tao bago si Cosimian. Nabasag ang kalmado ni Cosimian matapos makita si Lysia, at siya ay lubos na nabigla. Si Lysia ay nakatayo sa kanyang harapan, na nagpapakita ng pagmamataas at pagbabanta. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkalito, umikot si Cosimon at bumagsak mula sa kanyang crane. Napaluhod siya sa sobrang takot na hindi makahinga. Malamig na sinabi ni Lysia, pambihira. Nagulat ako na may nakaalala sa akin. Nang inag si Cosimian, tumutulo ang pawis sa kanyang noo na para bang nakaharap siya sa isang nakakatakot na demonyo. Hindi siya pinansin ni Lysia at itinuon ang tingin kay James, na binalot ng innate energy ni Wesley. Inihagis ninyong lahat si Zymergy sa kaguluhan.
Tila kahit sinong Tom, Dick, o Harry ay maaaring pumasok sa Declan Mahayana. Hindi mo ba naisip na oras na upang bumalik ang mga bagay sa kanilang pinagmulan? Mabilis na itinaas ni Ko Simeon ang kanyang ulo at sinabi sa nanginginig na boses, "Oo, guru." Mataimtim na sinabi ni Lysia, "Hindi ko sinasadyang makialam. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may kinalaman sa aking Panginoon. Ako siya, at siya ay akin." Lumitaw si James na tumawid sa isang kahaliling kaharian. Sa loob ng kaharian na ito, ang walang hangganang innate energy ay tumagos sa paligid, isang walang katapusang reserbang handa para sa pagsipsip at paggamit, na may kakayahang magmorphang sa anumang hugis o anyo. Gayunpaman, ang kanyang unang pagpipilian ay upang ibalik ang Years 1 Genesis Bell. Walang kahirap-hirap, ang mga tipak ng kampana ay nagtagpo mula sa lahat ng direksyon sa loob ng kalawakan, na nagsasama-sama sa ilalim ng impluwensya ng innate energy. Dahan-dahan itong nagreporma at umiikot, na naglalabas ng napakaraming maningning na kulay. With a ponderous exhale, James muttered, "What's with the colors?" Naging mahina ba? Bahagyang kumunat ang kanyang noo habang minamanipula ang innate energy para ma-unshroud ang Years 1 Genesis Bell. Ang kampana ay umalingaw-ngaw ng isang melodic chime, na dumami ng husto hanggang sa mapuno ang kalangitan ng magkatugmang tol ng libo-libong mga kampana. Mga kulay abong-ulap at libo-libong kampana na tumutunog. Sa itaas ng Genesis Power ay makikita mo ang Marcy Ice Combat Form, ang Nirvana Golden Bones, ang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana. Unti-unting ipinikit ni James ang kanyang mga mata, at ang kawalan na nakapalibot sa kanya ay nabalot ng kulay abong-ulap, na sinamahan ng mga kidlat at dumadagandong na kulog. Sa harap niya ay nagkaroon ng isang paglalarawan ng kanyang pagsisimula sa landas ng paglilinang, na inilalantad ang bawat hakbang at pangyayari sa kanyang paglalakbay, na kaakibat ng nalalahad na salaysay. Sa gitna ng sagupaan ng sanhi at epekto, mahigit 100 mga globo ng mapaminsalang mga bola ng enerhiya ang lumitaw at mabilis na kinain ng mga kulay abong-ulap. Kasunod nito, ang dumadagandong na hiyawan sa loob ng mga kulay abong-ulap ay tumindi, na sumasalamin sa tumaas na bangis at lumalakas sa lakas ng tunog. Kasabay nito, ang senaryo bago si James ay lumipat, dinala siya sa Ancient Genesis World, na nagsasangkot sa kanyang mga pagsubok sa loob ng Dark World. Mula sa buhay at kamatayang pakikibaka kay Xavion hanggang sa kapahamakan ng pagbagsak ng mga Ansralo, na nagtapos sa isang paghaharap kay Ziel, hanggang sa lumitaw si Thea bilang madilim na landas sa langit, muling binuhay ang mga kasamahan sa gitna ng labanan, lumabag sa batas ng langit, at muling humarap sa cycle ng reincarnation. Ang eksena sa harap niya ay muling huminto habang ang mga siklo ng sanhi at bunga ng mga kalamidad ay muling nagbanggaan. Ang siksik na enerhiya ay natipon sa mga kulay abo na ulap, unti-unting pinupuno ito ng mga kulay ng abo at itim. Sa pagpapatuloy, lumipat ang eksena kay James na umalis sa Dark World at pumasok sa mas advanced na Genesis Worlds, na sumasaklaw sa kalawakan ng Great at Micro Genesis Worlds. Ang mga kaganapan ay nagsimulang kumikislap sa harap ng kanyang mga mata, kabilang ang noong siya ay nagnanavigate sa Halcyon Road, nagsisiyasat sa Zephyri World, nagmana ng pamana ni Franciscus, nakatagpo ng pagtugis, at ninakawan ang Yaqui sect. Lumitaw din ang mga sandali ng pag-cruise niya kay Truett, pag-alis ng takip sa Skynet, at pagpasok sa Timea sect. Kasunod nito, napanood niya ang pakikipagtagpo niya kay Perthicus Walt, Yegor, at ang Light Heavenly Path. Mabilis na nag-replay ang kanyang mga nakaraang karanasan, ngunit bumagal ito nang maabot na ni James ang kanyang ginintoang katawan. Ang yugtong ito ay minarkahan ng mahalagang sandali sa paglalakbay ni James sa paglilinang. Mula noon, hindi na siya basta-basta magsasaka kundi naging kaakibat ng kapalaran ng Greater Rims. Ito ay nagpapahiwatig na si James ay nakagawa ng higit na kabutihan kaysa sa masama sa buong paglalakbay niya. Sa sandaling ito, sa kawalan, muling pumutok ang mga kampana na may matunog at malambing na huni. Pakiramdam ni James ay tumataas ang kanyang kaluluwa sa bawat pagtaas, at ang kanyang lakas ay agad na lumakas. Sa puntong ito, natigil ang eksena, at ang mga salitang, "Chosen One," ay sumakop sa buong frame, na kumikinang sa sagradong ningning.
Lalong namangha si James nang lumitaw si Lizzie, dumami sa maraming replika, nakakalat sa malawak na kalawakan, hindi gumagalaw at walang emosyon, nagyelo sa isang parang buhay ngunit static na estado. Hindi tulad ng makulay na kulay ng kampanilya, ang kanyang mga replika ay walang matingkad na sinag ng liwanag. Sa halip, isang pulang-pula na aura lamang ang bumalot sa sanggol, ang pangunahing anyo. Gayunpaman, habang lumalabas ang eksena, ang aura na nakapalibot sa Lizzie ay lumipat mula sa isang kulay sa isang spectrum ng dalawa, pagkatapos ay tatlong kulay bago maglaho at muling lumitaw. Naunawaan ni James na ito ay noong muling isilang si Lizzie matapos siyang tulungan sa kanyang pakikipagsapalaran sa ikatlong antas ng Forlet Land. Noon, hindi niya matawid ang Aqua Soul para marating ang Gintong Palasyo at makuha ang Nether Demonic Sword. Sumunod, lumitaw ang mga gininto ang buto ni James sa kanyang harapan. Ginawa sila ng dalawang matatandang lalaki sa ilalim ng Aqua Soul, na binubuo ng Marcy Ice at Historial Power. Pagkatapos, ito ay ang pagkuha ng Ultimate Golden Body. Sa isang kisap mata, nasaksihan niya ang lahat ng pinagdaanan niya noong mga nakaraang panahon. Ang mga gintong buto, gininto ang katawan, ang kanyang pangalawang katawan, at ang Years 1 Genesis Bell sa loob ng kawalan ay sumailalim sa mga siklo ng pagbagsak at muling pagsilang, na patuloy na umuunlad. Sa huli, inihayag ng Years 1 Genesis Bell ang core nito at ang Lizzie ay sumabog na may makukulay na divine lights. Pagkatapos na alagaan ng innate energy, ang gininto ang buto at gininto ang katawan ay naglabas din ng mga makinang naningning. Sa gitna ng biglaang pag-ugong, ang Historial Soul Pair, at ang Marcy Ice Soul Pearl ay nagsanib, na nagsilang ng isang malawak na bagong perlas na nilagyan ng legacy ni Emperor Yarden, na lumampas sa Huya Aura. Biglang iminulat ni James ang kanyang mga mata, tinamaan ang perlas sa mga gintong buto. Ang gintong buto ay sumabog sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng makulay na liwanag. Mabilis na umiikot, hinigop nito ang banal na liwanag ni Lizzie bago nilamon ang Fennec at Hemera. Sa ilalim ng malawak na impluensya ng Huya Aura, ang gininto ang buto ay nagliwanag ng nakakasilaw na liwanag, na nagpapaliwanag sa buong misteryosong espasyo. Nang masaksihan ang palabas na ito, namangha si James. Napagtanto niya na maaaring nawalan siya ng kontrol sa gintong buto, hindi sigurado sa nalalapit na ebolusyon nito. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matalim na tunog, at pinaalis si Fennec mula sa umiikot na gintong buto, na nasuspine sa kawalan sa gitna ng napakaraming mga banal na kulay. Kasunod nito, napaalis si Hemera sa kabilang dulo, sa pag-aakalang naka-cross-legged posture na nakapikit ang mga mata. Unti-unti, lumitaw ang isang gintong kalansay mula sa dalawang nilalang na espiritu, bawat buto ay pinalakas ng isang malakas na enerhiya. Salamat, Master. Sa susunod na sandali, ang bagong laman na nabuo mula kay Huya Aura ay umusbong mula sa kanyang mga gintong buto. Ganon din, nag-transform si Hemera. Nang nasaksihan ang palabas na ito, nanlaki ang mga mata ni James sa gulat. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpakita lamang ng dalawang pisikal na pagpapakita Lizzie at Hemera. Gayunpaman, ni hindi siya kahawig ni Katie Ting. Ano ang maaaring ipaliwanag ang pagkakaibang ito? Umikot ang mga gintong buto, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng magandang babae. Ikaw, nanlaki ang mga mata ni James na hindi makapaniwala. Hinawi ng napakagandang babae ang kanyang mahabang buhok at sinulyapan si James. Well, hindi ka pa ba nakakita ng ganito kagandang babae? Huwag mong kalimutang ako ang iyong female version. Napaisip si James, si Lizzie ba iyon? Siya ay lumitaw na ganap na naiiba sa kanyang dating sarili. Ngayon, siya ay isang dumura na imahe ng kanya. Hindi maiwasan ni James na makaramdam ng awkward sa kabila ng kanyang makapigil hiningang kagandahan. Matapos umubo ng 2 beses upang tumahimik, nahihiyang sinabi ni James, hindi ito kailangan. Alam kong maaari kang mag-assume ng iba't ibang anyo at hindi mo na kailangang. Gusto ko ito. Nagmalaki ang tingin ni Lizzie kay James, pagkatapos ay sinalpak ng kidlat si Fennec. Tanga ka. Hindi ka man lang ba marunong mag-cast ng clone? Gamitin ang iyong Zen at pagsamahin ito sa Huya Aura. Kumunat ang noo ng nalilitong si Fennec bago sinunod ang utos ni Lizzie. Sa susunod na sandali, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang katawan, at daan-daang mga clone ang lumitaw.
Natigilan si James sa nakita. Hindi makapaniwalang sabi niya, "Ha? Hindi ba ikaw ang clone ko? Paano ka rin makakapag-cast ng napakaraming clone?" Tiningnan niya ang mga clone at nalaman na ang pinakamahina ay nasa 8th Zeklan rank, at ang pinakamalakas ay nasa Xerxodeclan rank. Ano ba ang nangyayari? Ang aking clone ay gumawa ng higit pang mga clone na napakalakas. Biglang napabulalas si Hammer, "Wala iyon, guru. Tingnan mo kung ano ang kaya kong gawin. Mas mapapatawag ko pa." Napatalon si James, umikot upang makitang pinalawak ni Hemera ang kanyang mga braso at walang kahirap-hirap na gumawa ng libo-libong pisikal na clone sa Xerxo at Yitro Declon rank. Si James ay naiwang lubos na naguguluhan. Hindi pwede ito. Ito ay dapat na isang ilusyon. How is this possible? Nag-cross arm si Lysia at nakangiting sinabi, "I must explain. Hindi lang ikaw ang aming Panginoon kundi ang una sa Greater Realms na nagsama ng three treasures. Natural lang na may baka kapag pumasok sa Declan Mahayana. Sa madaling salita, ang iyong ranggo ay ang tunay na Declan Mahayana." Naguguluhan pa rin si James kahit na nagpaliwanag. Ipinaliwanag ni Lysia, "Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Upang makamit ang Declan Mahayana, mayroong tatlong pangunahing kaalaman. Una, dapat mayroon kang mga gintong buto at isang ultimate golden body. Pangalawa, kailangan mong nasa Declan rank. Pangatlo, ang kakayahang magpatawag ng 8 pisikal na clone." Sumang-ayon si James, "Oo." Binabaan ni Wuya ang mga kinakailangan. Natigilan si James. Mataimtim na sinabi ni Lysia, "Ang tunay na Declan Mahayana ay may 9 na kinakailangan." Iminungkahi ni Lysia, "Pagsamahin muna natin. Gamit ang iyong Declan Mahayana, ang 3 kayamanan, at ang 5 espiritu ni Morgoth, magkakaroon ka ng pagkakataon laban kay Emperor Kadir." Napakunot ang noo ni James sa sinabi niya. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na hinimok ang kanyang Wuya aura at pinaghalo ito sa kanyang mga gintong buto, gininto ang katawan, at espiritual na mga kasama. Sa isang mabilis na paggalaw ng kanyang mga kamay, ang mga gintong buto ay walang putol na sumanib sa Ultimate Golden Body, na sinundan ng agarang pagsasanib ng Lysia, Hemera, at Fennec. Biglang umikot ang kulay abong ulap sa kalangitan, at kumikidlat. Ang Yereswan Genesis Bell ay umalingaw sa buong kalangitan. Ang gininto ang katawan ni James ay sumabog sa nakasisilaw na mga ilaw at pinaliwanagan ang ika-40 langit na may nakabubulag na mga ilaw. Habang naglalaho ang mga kulay, ang bawat nilalang ay agad na lumuhad bilang paggalang. Walang sino man ang nang-ahas na itaas ang kanilang ulo, yumuko ng madasalin. Naabot ng liwanag ang perimeter ng 40th Heaven at agad na nakipag-clash sa Woenfonite Formation. Ang banggaan ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa isang iglap, na naging dahilan upang manginig ang buong ika-40 langit. Sa loob ng 40 langit, biglang nagmulat ng kanyang mga mata ang isang elder na may itim na buhok, naka-cross-legged sa isang futon. Ang kanyang manipis na balbas ay lumipad sa simoy ng hangin, at isang hitsura ng pang-aalipusta ang lumabas sa kanya habang ang kanyang aura ay sumisikat sa walang katulad na pangangibabaw. Sinisikap ba niyang maabot ang Soma Declan rank at ang Declan Mahayana dito? Siya ay isang matapang na kaluluwa. Sa pagbigkas, 2 figure, isang lalaki at isang babae, na nakaupo sa mga futon sa magkabilang gilid, ay dahan-daang nagmulat ng kanilang mga mata, ang kanilang mga ekspresyon ay may bahid ng kuryosidad. Iniutos niya, 36 na emperador, 12 hari ng landas. Ay secure ang Woenfonite Formation. Ang labanan laban sa demonyo ay malapit na sa atin. Sa kanyang utos, 12 mga kakilakilabot na estatwa na nakaposisyon ang gumalaw mula sa kanilang mga upuan, umakyat sa kalangitan at nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang 48 kakilakilabot na nilalang na ito ay nagpakawala ng kanilang mystical energy sa sumunod na sandali, na nagpaulan ng hindi mabilang na malalawak na mga banal na ilaw na nagdulot ng kanilang mga kapangyarihan sa porma sayon. Muling bumangga ang mga divine lights ni James sa formation, na naging sanhi ng malakas na pagyanig nito. Sa kasamaang palad, nawala ang kaguluhan sa loob ng ilang segundo. Nang maramdaman ang senaryo, ibinaling ng itim na buhok na elder ang kanyang tingin sa 2 figure sa tabi niya.
Mukhang hindi fully committed si Cosimian sa pagpuksa sa demonyo. Dapat tayong magtulungan. Agad namang nagtanong ang isang magandang babae, hindi ba dapat hintayin natin si Taichu? Kung tutuusin, siya ay. Ang isa pang matandang lalaki ay mapang-asar na sumagot, naghihintay ba na tumulong? Kung nais niyang tumulong, hindi niya lihim na pinuprotektahan si Wesky sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpaparusa sa kanya. Nagbitiw na tango ang babae. Ang itim na buhok na elder ay nagpahayag, "We'll make our final stand." Kung magtatagumpay tayo, ang Zymergy ay magiging mapayapa sa hindi mabilang na mga taon. Nakamount sa isang crane, nagniningning na may isang aura ng kinang, siya ay nagdala ng isang hindi mapag-aalinlangan ng hangin ng galit. Ang kanyang pagdating ay nagpatahimik sa itim na buhok na matanda at sa dalawang figure. Agad na naging tense ang kapaligiran. Sumagot si Kadir, "Inutusan kita na hikayatin siyang sumuko. Pero, tinutulungan mo siya." Napangisi ang magandang babae. "Baka nasway ka. So, ikaw na ba ang pinakamalaking taga-suporta niya ngayon?" Nang marinig ang kanilang panunuya, si Cosimian ay tumawa ng may pagkadismaya. "Yulia, Stavros. Kayong dalawa ay Path Emperors at pinaulanan ng pagsamba mula sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realm at nilalamon ang kanilang spiritual providence. Kaya bakit ang pagkahumaling sa personal na paghihiganti na ito?" Agad namang lumungkot ang mukha nina Yulia at Stavros sa kanyang sinabi. Nagtaas ng boses si Cosimian, "Dahil lang ba ay may sama ng loob sa kanya ang iyong soremsia in the Greater Realms?" Pagkatapos, itinuro niya si Stavros at sinabing, "Naimbestigahan ko na at nalaman ko na ang iyong soremsia sa Greater Realm ay ang Xavion Yeftero ng Dark World. Isa ka sa pinakamalaking kalaban niya sa Dark World. Ikaw ay mabisyo at makitid ang isip. Kahit na ikaw ay may talino, wala kang pinagkaiba sa mga masasamang Diyos. Wala kang kalaban-laban para sa kanya sa Dark World, at kahit na maabot mo na ang Tai Chi World, hindi ka pa rin maihahambing. Sinubukan mong maglaro ng marumi habang ang Dark Heavenly Path ay nagsasama ngunit nasunog ng kanyang natal fires. Iyon ang katapusan ng iyong soremsia. Kaya galit ka kay James dahil sinira niya ang pagkakataon mong maging isa sa mga pinili at umakyat bilang Supreme Path." Pinandilatan siya ni Stavros na puno ng galit ang kanyang mga mata. Si Cosimian ay may kakayahang magtanong ng impormasyon tungkol sa lahat ng bagay sa loob ng Greater Realms. Kaya naman, ang mga pangyayari sa kanilang mga soremsia ay hindi makalampas sa kanya. Para sa kanya upang ilantad sa kanya ay nangangahulugan na siya ay handa na upang tumayo laban sa kanila. Gayunpaman, si Cosimian ay palaging mahiyain tulad ng isang daga. Siya ay hindi kailanman lumaban para sa anumang bagay, at hindi rin siya nagkaroon ng anumang mga ambisyon. Sa Five Path Emperors, hindi siya sumuporta sa sinuman o nagpakita ng interes sa Supreme Path. Nakulong na si James. Kahit na isinama niya ang tatlong kayamanan, imposibleng makatakas siya. Nalilito sila sa motibo ni Cosimian sa pagkontra sa kanila at pagtatanggol kay James. Nakangiting sabi ni Kadir, "Alam kong palagi kang nagkakasalungat kay Stavros. Ang ilang mga hindi pagkakaunawaan ay naiintindihan. Gayunpaman, si Yulia ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang problema sa iyo. Kaya bakit mo rin siya pinapuna?" Sa panlabas, tila sinusubukan ni Kadir na ayusin ang mga bagay at lutisin ang hidwaan. Natural, naiintindihan nina Yulia at Cosimian ang kanyang intensyon. Boom! Hinamplas ni Yulia ang Divine Light Shield ni Cosimian, na naging sanhi ng pagsara nito. Napatalsik ng puwersa si Cosimian. Agad namang nagulat sina Kadir, Yulia, at Stavros. Itinaas ni Yulia ang kanyang kamay at bamulong, "Ako. Halos 30% lang ng lakas ko ang ginamit. Kailan pa siya naging mahina?" Hindi sumagot si Kadir bagkus ay dahan-daang pumikit. Inilabas niya ang kanyang zen at agad na natuklasan ang nangyari sa ika-40 langit. Pagkatapos ng maikling paghinto, biglang sinabi ni Kadir, "Palakasin ka agad ang Wu Infinite Formation at lipulin ang lahat ng mga demonyong ito." Sina Stavros at Yulia ay nagpalitan ng mga nalilitong sulyap habang pinoproseso nila ang biglang pagbabago sa diskarte. Sa halip na containment, ang focus ay lumipat na ngayon sa annihilation. Bago nila maipahayag ang kanilang mga iniisip, si Kadir ay nagkumpas,
At 100,000 nakakabulag na ilaw ang bumulaga sa kanyang katawan, mabilis na pinupuno ang kalangitan ng ika-40 langit. Sa isang kisap mata, sa gitna ng napakaraming kulay, isang delubyo ng mga meteorite, apoy, kidlat, mabangis na unos, at maging mga agos ng talim na umaagos mula sa langit sa isang siksik at malawak na hanay. Nasaksihan ang panuuri na ito, sina Yulia at Stavros ay agad na pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan, na umaayon sa mga pagsisikap ni Kadir. Habang bumababa ang mabangis na pagsalakay, ang hindi mabilang nakakilakilabot na nilalang sa loob ng palasyo ng batas ay agad na nilamon. 1/3. Napuno ng hiyawan, pagsabog, ugong, panaghoy, at sumpa, na nagpinta ng isang eksena ng kaguluhan. Ang mga may mababang antas ng paglilinang ay natagpuan ang kanilang mga kaluluwa na nagkalat at nawasak ang mga katawan. Ang mga may mas mataas na hanay ng cultivation ay nagtiis ng sunod-sunod na mga alon ng kalamidad, na sumuko sa matinding pinsala sa ikatlong alon bago tuluyang naabot ang kanilang pagkamatay. Anuman ang kanilang paglilinang o kagalingan, sila ay katulad ng mga langgam na nakaharap sa mabigat na pagsalakay ng sword light, maapoy na ulan, dumadagandong na kidlat, at meteoric tempests. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, si James ay sumailalim sa isang serye ng mga pagbabago at naabot ang Declan Mahayana. Sa kasamaang palad, wala siyang oras sa paglilibang upang abalahin ang buhay ng mga di-orthodox na sekta. Ang pangunahing gawain niya ay protektahan ang kanyang asawa mula sa mabangis na pagsalakay. Naabot ni Thea ang isang mahalagang punto ng pagsasama-sama ng tatlong kayamanan, at anumang maling hakbang ay magiging walang saysay ang kanyang mga nakaraang pagsisikap. Sa makatuwid, ang unang labanan ni James pagkatapos na pumasok sa Declan Mahayana ay hindi isang paghaharap laban sa isang mabigat na kalaban. Sa halip, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang asawa mula sa mga sakuna na pag-atake. Kasama sina Lysia, Hemera, at Fennec, pinalibutan ni James si Thea at bumuo ng isang proteksyon na hadlang laban sa malakas na pagsalakay. Matagal silang nagpumilit hanggang sa tuluyang inabot ni Thea ang kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, 9 na lotus ang nabuhay sa kanyang katawan, na naglalabas ng mga nagniningning na ilaw na lumawak palabas. Hindi nagtagal, lumitaw ang 45 lilang gintong lotus, at ang kanilang mga puwersa ay umaalon palabas. Ang mga bulaklak ay dahan-daang dumami mula 30 hanggang sa kalaunan ay umabot sa 81 jade blossoms. Matapos matanggap ang palakol, nanlaki ang mga mata ni Thea. Sa isang matulin na galaw, ibinaba niya ito pasulong. Ang unang suntok ay agad na nabasag ang harang sa pagitan niya at ng 9 na lotus. Gayunpaman, ang mga gawang ito ay halos maubos ang innate energy ni Thea, na iniwan siya sa bingit ng pagkahapo. Nang magpapahinga na si Thea, bigla niyang naramdaman ang daloy ng innate energy na nagmumula sa labas. Muli, hinawakan niya ang Xyloria Tai Chi Axe at inindayog ito ng ilang beses. Kumalat ang ilang Phantom Axe, na winasak ang pinakalabas na hadlang sa pagitan ng 81 Jade Blossoms at 45 Gold Blossoms. Biglang kumalat sa kalangitan ang 9 na makulay na Latios, 45 Golden Blossom, at 81 Jade Blossom. Unti-unti, kumaway sila sa isang napakalaking lotus at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Nilinis ng tatlong kayamanan ang kapangyarihan ng Tai Chi, pagkatapos ay unti-unting umakyat sa itaas ng ulo ni Thea. James exclaimed, "It's a success." Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaharap siya sa shower ng sword lights na bumababa mula sa langit, na nagdulot ng ilang pinsala sa kanyang katawan. Nagbabala si Lysia, "May kailangan tayong gawin, guro." Ang Five Path Emperors ay nangangasiwa sa magkaibang sekta. Halos hindi nila ipakita ang kanilang mga sarili ngunit maaaring mag-trigger ng mga kapigatian sa loob ng pagbuo upang lipulin tayo. Kumunot ang noo ni James. Alam niyang kahangalan ang pananatili sa pagtatanggol laban sa walang humpay na pagsalakay. Kailangan niyang lumipat sa opensa para malampasan ang kanilang sitwasyon at makatakas sa pormasayon. Gayunpaman, isinama ni Thea ang kanyang 3 treasures. Si James ay hindi handang kumuha ng anumang pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, biglang iwinagayway ni Thea ang kanyang kamay, at nabuo ang isang translucent na harang, na unti-unting lumalawak sa paligid.
Nagulat si James na ang mga kabigatian ay hindi nakapagdulot ng anumang pinsala sa hadlang. Wow! Ang aking asawa ay lumampas na naman sa mga exception. Hindi makapaniwalang tumingin si James kay Thea. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Thea, "Marcus, Michael." Pangunahan ang mga nakaligtas at sumilong. Ilang sandali pa, ilang figure ang bumangon sa langit at dumapo sa Lotus platform na si Thea. Pagkatapos, nagkatinginan sila sa isa't isa ng maluwag. Si James naman ay nabigla sa ginawa niya. Agad siyang nakaamoy ng mahinang bango at tumalikod para yakapin si Thea. "Congratulations, honey." Overwhelmed sa biglaang pagmamahal ni James, sinabi ni Thea, "Oy, panuurin mo. Mahahalagang figure na tayo ngayon." Tumingin si James sa kanya nang may pagdududa. Nawalan ng masabi si James. Hindi niya pinabulaanan o pinaliwanag. Kinurot ni Thea ang tenga niya, napangiti siya sa sakit. Mabilis siyang humingi ng awa. "Maaari tayong maglaan ng oras upang ayusin ang mga marka." Sinabi ni Thea, "Sa ngayon, kailangan mong makinig sa akin, kung hindi, hindi tayo makakalagpas sa Solemnity Tribulation." Walang magawa si James. "Lagi akong nakikinig sa iyo. Hindi ka nakinig sa akin noon," matalim na sabi ni Thea. "Akala mo ba hindi kita makikilala dahil napozes ka?" Hindi nakaimik si James. "Hindi kita inilantad dahil binabantayan kami," patuloy ni Thea. "Hinayaan kitang umalis hindi dahil gusto kong iwan mo ako kundi hayaan kang pansamantalang umalis sa ika-40 langit. Sa ganoong paraan, hindi nila ma-activate ang kanilang bitag at ang Solemnity Tribulation. Kung nasa labas ka, kahit matapang sila, wala silang magagawa sa akin. Sa kabilang banda, kinikilig ka. Bakit kailangan mong mamatay kasama ko? Ngayon, baka matupad ang iyong hiling." Sa pagkakataong ito, si James ay parang bata na may nagawang mali at pinagalitan ng isang guro. "Ang iyong kahinaan ay masyadong halata." Binitawan ni Thea ang tenga ni James. Nasiyahan at nalulungkot, sinabi niya, "Madaling mahuli ka ng kalaban." Nagkibit-balikat si James at sinabing, "Dahil isa itong Solemnity Tribulation, walang makakatakas dito. Hindi lamang ako naghanda upang harapin ang Solemnity Tribulation, ngunit inihanda ko rin na makulong dito ng mahabang panahon, harapin ang buhay at kamatayan, paghihiwalay sa aking pamilya at mga kaibigan at maging isang target." Pagtingin kay James, kumunat ang noo ni Thea. Matigas ang ulo ni James. Alam niya ang lahat. Sino ang nagsabi sa kanya ng lahat ng iyon? Dahan-daang lumingon, tumangala si James sa energy wall sa kawalan. "Darling, match tayo. Tingnan natin kung ang iyong Three Treasures integration ay mas mahusay kaysa sa akin." Kumalma ka. Mukhang alam na ni Thea ang gustong gawin ni James. Hinayla niya siya. Upang buhayin ang kabigatian, ang Five Path Emperors ay nangangailangan ng enerhiya. Hindi ako naniniwala na ang kabigatian ay maaaring magpatuloy magpakailanman. Kapag tumigil na ang kabigatian, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Sa oras na iyon, maaari na nating harapin sila. Natatakot ako na ang bagay ay hindi ganoon ka-simple. Biglang sumugod si Marcus at Michael mula sa kawalan. Malubhang nasugatan ang dalawa. Napuno sila ng dugo. Ang kanilang buhok ay magulo, ngunit mayroon pa rin silang kanilang kakanyahan. Nang makita sila ni James ay nagpakita ng magandang ekspresyon. "Yin Gobernador." Magalang na sabi ni Marcus, "Let's get straight to the point. Napagtanto namin na ang Wuenfinite formation at ang formation na nagsilid sa amin dati ay magkatulad. Hindi sila masisira. Kung hindi, maging ang paglaban ay magiging walang kabuluhan." Nang marinig iyon ni James ay ngumuso siya at hinugot ang Jozo Sword. "Paano kung gagamitin ko ito?" Pagtingin sa Jozo Sword na hinugot ni James, nanlaki ang mga mata ni Marcus at Michael. Pagkatapos, napaatras sila sa takot. "Ay iyan ba ang Wuya Demon Slayer Sword?" Mukhang hindi naman. Mukhang hindi ito ang sword light ng Wuya Demon Slayer Sword. Parang mas nakakatakot. Nang marinig ang usapan ng dalawa, napangiti si James. Ito ang ama ng Wuya Demon Slayer Sword. Nawalan ng masabi ang dalawa. "Huwag mo silang takutin." Pagtayo sa gilid, paalala ni Thea, "Mag-ingat ka sa pagpasok mo sa formation mamaya. Tutal, hindi papasok si T sa formation mag-isa." Mademonyong sinabi ni James, "May mga kalasag na tayo ngayon.
Natigilan si Thea. Bago pa siya makapagsalita, tinaas ni James ang kamay niya at hinawakan si Yeria. James, hindi mo ini-expect na magkakaroon ka ng ganoong araw, di ba? Ang Wohenfinite Formation ay ang pinakamakapangyarihang formation sa mundo. Kahit anong cultivation rank mo, kahit na mayroon kang 3 Treasures Integration at 5 Spirits Integration, hindi ka makakatakas. Mag-ipit ka dito magpakailanman. Bawat entrepok, isang Wuya Demon Slayer Tribulation ang mangyayari sa Wohenfinite Formation. Ang mga buhay na nilalang sa Porma Sion ay hindi makakatakas sa kapigatian. Lalong lalakas ang kapigatian pagkatapos ng bawat oras. Kasabay nito, ang paglilinang ng isang tao ay bababa sa bawat oras dahil sa pagsugpo sa kapigatian. Mabilis na bababa ang ranggo ng paglilinang ng isang tao. Sa panahong iyon, hindi na kailangan ng 5 Path Emperors na kumilos. Ang isang buhay na nilalang ay maaaring pumatay sa iyo kahit na ikaw ang unang taong nagkaroon ng 3 Treasures Integration. Nang lumitaw si Yeria, natuwa siya at kinutya si James. Tuwang-tuwa siya. Gayunpaman, habang tumatawa siya, napagtanto niya na kakaiba ang sitwasyon. Siya ay nagiging hindi pinapansin. Maya-maya, natarante siya tapos na awkwardan bago nagalit. Na-realize niya na parang tulala ang titig ni James, Thea, Lysia, Hemera, Fennec, Marcus at Michael sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng awkward si Yeria na gusto niyang ilibing ang sarili. Tapos ka na ba? Tanong ni James na nakatagilid ang ulo. With her hands behind her back, ngumiti si Thea. Ang bilis mong lumaki. Nakakatawa ka. Tinakpan ni Lysia ang bibig at tumawa. Hindi mo ba ipapakita ang iyong unang anyo? Napabuntong hininga si Marcus at umiling. Yeria, isa kang trahedya. Gaano ka suklam-suklam? Ngumuso si Michael at sinabing, para ka ng tatay mo. Nang marinig nila ang pangungutya sa kanya, ginamit ni Yeria na sa una ay awkward ang kanyang kawalang hiyaan para mawala ang kanyang kakulaitan. Agad siyang nagalit at nanlaban. Next, bago pa man siya makatapos magsalita ay may bumalot sa kanya. Hindi siya makagalaw. Pagtingin niya, napagtanto niyang ang Jozo sword na nasa kamay ni James ay naging latigo. Anong ginagawa mo? Napangiti si James. Ang iyong ama ay naglalabas ng lason kasama ang isang grupo ng mga pinakamataas na nilalang sa langit. Parang may naintindihan siya. Sabay namutla ang mukha niya. Isang malakas na innate energy ang nagtulak sa kanya patungo sa defensive energy wall. Sigaw ni Yeria. Ang kanyang pagnanais na mabuhay ay naging dahilan upang mahawakan niya ang gilid ng defensive energy wall. Siya ay ibinitin doon. Nakabaluktot ang mahahabang binti at katawan niya. Walang katapusang mga sigaw niya. Nang makita iyon, humagalpak ng tawa si Thea. Hindi niya inaasahan na alam ng kanyang asawa ang mga bagay-bagay. Si Yeria ay ang mayabang na Tai Chi. Sa tingin mo ba ay tumalsik ang kanyang dugo at laman kung saan-saan kung itatapon ko siya? Tanong ni James. Huwag isipin, mabilis na sabi ni Marcus, siya ang pinuno ng lahat ng mundo. Ang Tai Chi ay hindi maaaring mapuksa. Hindi ko rin akalain na mangyayari ito. Sa mahinang boses, sinabi ni Michael, si Kadir ang kanyang ama. Siya mismo ang nagsabi. Walang ama ang sasaktan ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, naglakad si Lysia habang tumatawa. Wala akong pakialam kung mamatay siya. Sa sandaling ipadala natin siya sa kapigatian ni Kadir, magkakaroon tayo ng pagkakataong lumaban. Magandang ideya. Pinitik ni Thea ang daliri niya kay Lysia. Kapag inalis natin ang pagkukunwari ni Kadir at ginawa siyang galit, makakahanap tayo ng butas. Kapag inalis natin ang pagkukunwari ni Kadir at ginawa siyang galit, makakahanap tayo ng butas. Sumang-ayon si James sa kanila. Sabay tulak ng palad niya. Kasunod ng malakas na tunog, nataman niya si Yeria, na kinukuha ang defensive energy wall sa kapigatian. Sa isang iglap, nilamon ng kidlat, liwanag, apoy, ulan, sword light, malakas na hangin at bulalakaw si Yeria. Sinimulan niyang sampi ng iba sa nakakatakot na kapigatian, James, karapat-dapat kang mamatay. Masama ka.
Kadir, papatayin mo rin ba ako? Hindi ka ba nakakaramdam ng guilt? Nang marinig ang mga sumpa ni Yrria, napasimangot si James at ang iba pa. Kasabay nito, sa pinakamataas na punto ng kawalan sa ika-40 langit, tila may naramdaman si Kadir. Kaagad, binawi niya ang kanyang tribulation supernatural power. Namumula ang kanyang mukha, sumigaw siya, lahat, tumigil. Nang marinig yun ni Draco at Stavros, tumigil sila sa paggamit ng kanilang tribulation supernatural power. Napatingin sila kay Kadir. Sa seryosong ekspresyon, sinabi ni Kadir, may hindi tama. Bagamat ang ating kapigatian ay dumarating sa lahat, tila hindi ito epektibo. Nang marinig iyon, natigilan sina Draco at Stavros. Sa sandaling ito, ayaw pumasok ng kanilang Zen sa Woenfinite formation. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubhang mapanganib. Sa sumunod na segundo, iwinagayway ni Kadir ang kanyang kamay. Dalawang nakasisilaw na oil lamp ang lumitaw. Ang isa ay si Yin at ang isa ay si Yang. Ang Yang lamp ay may pulang apoy. Hindi daw lalabas. Sa kabilang banda, ang Yin lamp ay may asul na apoy. Mas malakas itong nasusunog kaysa sa Yang lamp. Tulad ng inaasahan. Malamig na sinabi ni Kadir, si James ay may suporta ng mga puwersa sa labas. Matagumpay siyang nakapasok sa Declan Mahayana rank. Sa halip, ginamit nila ang Woenfinite formation para matrap siya. Ngayon, hindi lang nagkaroon ng Three Treasures integration si James, kundi nakapasok na rin siya sa Declan Mahayana rank. Ang kanyang lakas ay nalampasan si Morgoth na minsan ay nagdala ng isang nakakatakot na kapigatian sa Zymergy. Higit sa lahat, ang gobernador ng Yin ay mayroong Three Treasures integration at umabot din sa Declan Mahayana rank. Kaya, kinailangan nilang harapin ang dalawang powerhouse na mas malakas kaysa kay Morgoth. Ito ay isang kapigatian na hindi pa nararanasan ng ika-40 langit. Mabilis na tumango si Stavros. Kadir, walang pagkakamaling maaaring mangyari sa panahong ito. Kung hindi, bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang mga sumpa ni Yrria ay narinig mula sa ika-40 langit. Kadir, lagi mong sinasabi na nagsisisi ka sa amin at gusto mo kaming gantihan. Ganito mo ba kami binabayaran? Papatayin mo ba ang iyong anak para sa kapakanan ng iyong banal na reputasyon at upang pagtakpan ang iyong imahe? Paano mo mamumuno at makokontrol ang mga mundo? Nang marinig iyon, natigilan sina Stavros at Draco. Napatingin sila kay Kadir, nagtataka. Sa sandaling ito, mapatla ang mukha ni Kadir. Kung ano man ang kinatatakutan ng isa ay mangyayari. Ang tanging kahinaan niya ay nasa kamay ni James at ng Yin Governor. Hindi inaasahan ni Kadir na si James at ang gobernador ng Yin ay magiging napakabagsik at walang awa. Paano nila maitulak ang kanyang anak na babae na magdusa sa kapigatian? Maya-maya, kumalma siya. Hindi niya maamin na anak niya si Yrria. Kung hindi, ang prestihiyo na itinatag niya ay mawawala bago ang Stavros, Draco at ang buong 49 na langit. Pagkatapos, itinaas ni Kadir ang dalawang daliri. Isang sinag ng Wamolite ang agad na nagtatak sa kawalan. Sa sandaling iyon, naputol ang mga sumpa ni Yrria. Muling tumahimik ang paligid. As expected from James. Gumamit pa siya ng mga maliliit na taktika. Itinaas ni Kadir ang kanyang ulo at malamig na sinabi, mga kapwa magsasaka, kapag ang kataas-taasang landas ay magagamit, kami ang pinakamataas na pinuno ng lahat ng mundo. Kung hindi natin kayang protektahan ang lahat ng mundo, bakit tayo umiiral? Kung tungkol sa pagtatanong kay Lord Goyo, huwag mo nang uulitin. Bagamat siya ang pinakamakapangyarihan, bihira siyang magpakita. Hindi siya interesado sa mga gawain ng 49th Heaven. Kung hindi natin kayang harapin si James at ang gobernador ng Yin at humingi ng tulong sa kanya, mapapahiya lang tayo. Nang marinig iyon, hindi nakaimik sina Stavros at Draco. Maraming paghihirap ang ating pinagdaanan. Mabagal at malinaw na sinabi ni Kadir, noong nakaraan, si Morgoth ay nagdala ng kaguluhan kay Zymergy, pagkatapos ay biglang umalis si Waitara, na iniwan ang lahat ng mundo sa kaguluhan. Pagkatapos noon, nagdala rin ng kaguluhan sina Chuba at Zemra. Pagkatapos ay dumating ang kapigatian ni Yanni at Harper. Hindi ba't isa-isa nating niresolba ang lahat?
Sa oras na ito, dapat tayong magtulungan upang sugpuin si James at ang gobernador ng Yin at magdala ng kapayapaan sa lahat ng mundo. Ang matuwid na mga salita ng panghihikayat ni Kadir ay kapaki-pakinabang. Mahigit 10,000 kataas-taasang nilalang ang lumuhad upang sambahin siya. Para naman kay Stavros at Drocko, bagamat alam nila ang sitwasyon, wala silang pagpipilian kundi makinig kay Kadir. Biglang sinabi ni Kadir, Stavros. Ngayon, umaasa akong maaari kang tumayo at tulungan kaming tingnan ang sitwasyon sa Wohenfinite Formation. Tapos, namula ang mukha niya. Nagmura siya sa puso niya. Si James at ang gobernador ng Yin ay nakulong sa Wohenfinite Formation. Kasabay nito, hahayaan kong sumama sa iyo ang 3 sa aking mga alagad. Naikuyom ni Stavros ang kanyang mga kamao. Alam niyang hindi siya makaka-atres, kaya tumanggo siya. Pagkatapos, ikanaway ni Kadir ang kanyang kamay. Isang latigo na may Wama Divine Light ang lumitaw sa harap ng Stavros. Kasabay nito, ang 3 disipulo sa ilalim ni Kadir ay tumayo sa harapan. Matapos sumulyap kay Kadir, tumingin si Stavros kay Drocko. Emperor Drocko, mag-ingat ka. Tulungan mo akong alagaan ang mga alagad. Nang makakuha siya ng kumpirmasyon mula kay Drocko, tumalikod siya para umalis. Sa sandaling ito, may kakaibang ngiti si Kadir sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, mapatla ang mukha ni Drocko. Mukha siyang malungkot. Bagamat sila ang 5 Path Emperors, may mga rangkang sa kanila. Halimbawa, sina Drocko at Stavros ang pinakamahina sa 5 Path Emperors. Maaari lamang silang umasa kay Kadir na mas makapangyarihan upang makakuha ng mas maraming benepisyo. Siyempre, kailangan nilang gantihan siya. Hindi nila kailangang bayaran siya ng mga benepisyo. Sa halip, maaaring kailanganin nilang gantihan siya ng kanilang buhay. Sa kabilang dulo, sa Wohenfinite Formation, nang tumigil ang kapigatian, iwinagayway kaagad ni James ang Jozo Sword at tumungo sa tuktok ng Wohenfinite Formation. Pagkatapos makipaglaban sa 81 path character sa tuktok ng hindi mabilang na beses, hindi pa rin nakapasok si James sa tuktok ng Wohenfinite Formation. Sa huli, bumalik siya sa Lotus ni Thea. Ang Wohenfinite Formation ay hindi nilikha ni Wait Ara. Bumantong hininga si Thea at sinabing, sa halip, ito ay nabuo kasama ng 9 Kailoros Gods of Nothingness Taoism noong ipinanganak si Wait Ara. Ito ay hugis urn. Para makalusot, kailangan mong kunin ang Wuyaron o hilingin sa 9 Kailoros Gods of Nothingness na baguhin ang Taoism. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James at tumingin kay Lysia. Bakit ka nakatingin sa akin? Tinanong ni Lysia, maaari ko bang masira ang ik? Siguro. Inayos ni James ang likod. Binibigkas ang bawat salita, sinabi niya, at least, alam mo kung paano gawin ang Wuyaron. Doon, nagulat si Marcus, Michael at Thea habang nakatingin kay Lysia. Sa susunod na segundo, isang kakaiba at transparent na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, na nagpalamig sa lahat ng naroroon. Pagkatapos, walang magawa siyang nagtanong, Guro, alam mo ba ang tungkol sa aking pagkakakilanlan? Natigilan si James. Oo, tumango si James. Si Frona, isa sa 9 na Kailoros Gods of Nothingness. Nakita ko na rin si Emperor Yarden. Nakuha ko. Napabuntong hininga si Lysia. Umiling si Lysia. Hindi. Hindi yun inaasahan ni James. Nabigla siya. Walang magawa, sinabi niya, hindi tayo dapat magbiro ngayon. Kamukha ko ba? Napatingin si Lysia kay James. Hindi naman sa ayaw kong tumulong. Kaya lang wala akong maitutulong. Nag-aalala si James. Hindi ba isa ka sa 9 Kailoros Gods of Nothingness? Maaari ka ring lumikha ng Wait Ara kasama ang Taoism. Bakit? Ang pangunahing sarili ko, si Frona, ay isa sa 9 na Kailoros Gods of Nothingness. Umiiyak na sabi ni Lysia, ako si Lysia. Tumingin ng malinaw. Ako ang cute ni Lysia. Ako ang pangalawang katawan mo, Lysia. Dahil doon, natigilan si James. Kasalanan niya iyon. Hindi niya maiwasang pagsamahin sina Frona at Lysia. Si Lysia ay si Frona, ngunit wala siyang supernatural na kapangyarihang kasing lakas ng kay Frona. Mahirap para sa kanya. Kaya, awkward na sinabi ni James, sorry, Lysia. Nagmamadali akong magtagumpay, kaya,
Biglang ipinakita ni Lizzie kay James ang isang nakasisilaw na rune. Nang makita ito ni James, nagulat siya. Ito ang Wuya rune, nakangiting sabi ni Lizzie. Nang bumalik sa katinuan si James ay agad niyang inabot ito para sunggaban. Mabilis na sinabi ni Lizzie, Master, kalahati lang po. Kalahati lang meron ako. Ibigay mo sa akin. Masayang sabi ni James, sapat na ang kalahati nito. Kailangan kong maabot ang layunin pagkatapos na tiisin ang kapigatian ng napakatagal. Maghintay. Muling umiwas si Lizzie. Hinaway niya ang kamay kay James. Guro, itong kalahati ng Wuya rune ay sapat lamang para sa isang tao na makalabas sa Wohenfinite Formation. Naisip mo na ba kung sino ang ililigtas? Nang marinig iyon, natahimik si James na sa simula ay excited. Hindi ba ako makakatipid ng higit pa? Umiling si Lizzie. Ninakaw ko ito mula sa aking pangunahing sarili. Hindi ako makakarating. Natahimik si James nang marinig iyon. Ang kalahati ng rune ay sapat lamang upang iligtas ang isang buhay. Dapat ba niyang iligtas ang kanyang asawa o kagatin ang bala at lumabas sa Wohenfinite Formation para labanan ang Five Path Emperors? Ang pagligtas kay Thea syempre ang pinaka-prioridad niya, pero papayag ba siya? Sa kanyang personalidad, kahit na lumabas siya, lalaban siya sa Five Path Emperors, na haantong sa kamatayan. Sa isiping iyon, naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at tumingin kay Lizzie. Bago pa siya makapagsalita, lumitaw ang isang magandang figure at inalis ang rune sa kamay ni Lizzie. Nang makita iyon ni Lizzie at James ay natigilan sila. Para silang nakakita ng multo. Si Thea ay hindi tinatakan ni Lizzie. Nag-eavesdropping ba siya? Habang hawak ang rune ay tumingin si Thea kay Lizzie bago tumingin kay James. Lalaki ka. Siyempre, dapat mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Nang marinig iyon ni James, natuwa siya. Mahal, ang galing mo. Nang kukunin na 2/3 ni James ang rune, lumayo si Thea. May sasabihin muna ako. Napatitig si Thea kay James. Hiniling ko sa iyo na ipagsapalaran ang iyong buhay, ngunit hindi ko sinasadya na lumabas ka at lumaban sa Five Path Emperors. Kahit na mayroon kang 3 treasures integration at naabot mo na ang Declan Mahayana rank, matatalo ka kung magkasama kayong lalaban sa Five Path Emperors. Nang marinig iyon, natigilan si James. Matalino ka. Pinapaalala ko lang sa iyo. Nagpatuloy si Thea, maaaring kontrolin ng Five Path Emperors ang lahat ng mundo dahil kontrolado nila ang 5 gates of the Supreme Path. Sabay naliwanagan si James. Ang pintuan ng misteryo, pintuan ng paglikha, pintuan ng kabutihan at pintuan ng Wuya. Sa mahinang boses, sinabi ni Thea, and the gate of perception. Sa 5 gate na ito, bukod sa gate of perception na nagmula sa hindi mabilang na innate energy, ang 4 na iba pa ay ang tanging kumokontrol sa lahat ng mundo maliban kay Lord Goyo at sa 4 Path Emperors. Pagkatapos, tumingin siya kay Lizzie. Lizzie, mangyaring ibahagi ang kultura sa iyong Panginoon. Humajijek si Lizzie. Agad siyang tumabi kay Thea. Nilagay niya ang kamay niya sa bewang niya. Makinig ka, James. Isang beses ko lang ito sasabihin sa iyo. Hindi nakaimik si James. Ang pintuan ng misteryo. Tumigil sa pagngiti si Lizzie. Sa mahinang boses, sinabi niya, nagtataglay ito ng walang katapusang kapangyarihan ng reincarnation. Kinokontrol nito ang kapalaran at muling pagkakatawang tao ng mga banal na nilalang. Ang pintuang daan ng kabutihan ay may hindi mauubos na kapangyarihang kabutihan. Kinokontrol nito ang mga batas ng lahat ng mundo at ang record ng karma ng mga banal na nilalang. Ang pintuan ng paglikha ay nagtataglay ng kapangyarihan sa paglikha. Ito ay nagmula sa Waltraud power na independyente sa Wait Ara at kinokontrol ang supernatural power ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang talento nito ay inayos ng mga hindi inaasahang pagkakataon ayon sa karma. Ang pintuan ng Wuya ay isang independenteng pag-iral na nagtitipon ng kasaysayan. Kinokontrol nito ang lahat ng parusa sa mundo. Lumilikha ito ng mga kapigatian gamit ang karma at nagpapatupad ng mga utos. Matapos marinig ang paliwanag ni Lizzie, hindi napigilan ni James na huminga ng malalim. Ito ang mga tunay na tagalikha ng mga patakaran. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga banal na nilalang ay nabubuhay sa ilalim ng mga alituntunin at kaayusan ng mga Five Path Emperors na ito.
Ang kapalaran, reinkarnasyon, karma, kapigatian at kapalaran ay natukoy na para sa mga banal na nilalang. Kung ang isa ay hindi sumunod sa landas na kanilang iginuhit, nangangahulugan ito na ang isa ay isang demonyo at lumaban sa landas. Kaya, dapat patayin ang isa. Ngayon, parang chess pieces lang sina Yeria at Wesley. Maging si James at ang kanyang asawa ay nasa ilalim ng anino ng mga patakarang ito. Ang Der Nature at Supreme Path ay wala sa Five Path Emperors. Katulad ba talaga ng sinabi ni Frona? Ito ay ang Lear Tribulation. Ang lahat ng mga banal na nilalang sa ilalim ng Lear Tribulation ay hindi makatakas. Honey, napatitig si Thea kay James. Naiintindihan mo ba? Oo. Naningkit ang mga mata ni James. Sinasabi mo na dapat akong dumiretso sa 4 gates. Tama na. Narito ang isang candy bilang gantimpala. Ngumiti ng matamis si Thea at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Mayroon akong 3 treasures integration. Hindi problema para sa akin na manatili ng 50 entrepok sa Wohenfinite Formation. Nakangiting sinabi niya, kung ihahambing sa pagpatay sa inyo, ang pagkontrol sa lahat ng mundo ang kanilang pangunahing prioridad. Ang dumiretso sa 4 gates ay isang magandang ideya. Hindi bababasa, ito ay mas makatotohanan kaysa sa pakikipaglaban sa 5 Path Emperors. Gayunpaman, mas nag-aalala siya na hindi lang gagamitin ng 5 Path Emperors ang Wohenfinite Formation. Kung pumasok sila dito, si Thea ay may nakamasid sa atin, biglang sabi ni Lizzie ng telepatiko. Kumunot ang noo ni James. Nang gagamitin na niya ang zen niya ay hinawakan siya ni Thea. Huwag mong gamitin ang zen mo. Aalertuhan mo sila. Hanapin natin sila ng hiwalay. Tapos, nawala si Thea. Gumawa din si James ng hakbang. Sa Wohenfinite Formation, sa mga guho ng palasyo ng batas na nawasak ng isang kapigatian, isang mahinang sinag ng liwanag ang kumislap. Sa likod ng isang higanteng haligi, biglang may lumabas na pinto mula sa kung saan. Sa sumunod na segundo, isang nasa katanghaliang buhay na nilalang na nakasuot ng silver armor ay lumabas sa may hawak na Heaven Piercer halberd. Mukha siyang kinakabahan. Naka-tiptoe siya. Bawat hakbang niya, huminto siya saglit. Para siyang napapaligiran ng malalakas na kalaban. Zachariah, may napansin ka ba? Sa oras na ito, lumabas ang isa pang magaspang na nilalang na may bigot sa kulay abong damit. Ang nasa katanghaliang gulang na buhay na nilalang, si Zachariah Shelby, ay nabigla. Sabay talikod at malungkot na sumigaw, bakit ka sumisigaw? Nakakatakot. Hindi ba ikaw ay isang pinakamataas na nilalang? Ngumuso ang magaspang na lalaki at sinabing, may nahanap ka ba? Huminga ng malalim si Zachariah. Lumiko siya sa isang sulok at laking gulat niya sa eksenang nasa harapan niya. May mga bangkay kung saan-saan. May mga laman loob at laman sa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga kaluluwa ang naglibot sa lugar. Ang mga buto ay nasa lahat ng dako. Ito ay isang kakila-kilabot na purgatorio. Bilang direktang alagad ni Kadir, si Zachariah ay isa rin sa pinakamakapangyarihan sa mga nakababatang henerasyon ng 49 na langit. Nakilahok na siya sa maraming pagpatay, ngunit hindi pa niya naranasan ang gayong madugong eksena pagkatapos ng isang kapigatian. Saglit siyang natigilan. Para bang tinamaan ang kanyang kaluluwa. Si Zacarias. Muling sumigaw ang magaspang na nilalang, magsabi ka. Nang bumalik sa katinuan, galit na sumigaw si Zachariah, manahimik ka. Hindi mo ba kayang tingnan ang sarili mo? Natigilan ang magaspang na nilalang. Agad siyang lumiko sa kanto. Nang magsasalita na sana siya ay natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Ay ito ba ang lakas ng kapigatian ng Wohenfinite Formation? Hindi. Umiling si Zachariah. Sa halip, ito ay sanhi ng kapighatiang dinanas ng 3 Path Emperors kanina lang. Nang marinig iyon, huminga ng malalim ang magaspang na nilalang. Pagtingin sa maduming eksena, huminga ng malalim si Zachariah. Hindi ba tayo supreme beings? Hindi ba tayo sinasamba ng mga buhay na nilalang? Bakit ganito rin kalupit ang mga supreme beings? Nawala ka na ba sa isip mo? Nagmamadaling hinayla ng magaspang na nilalang si Zachariah. Mga demonyo sila. Kaaway natin sila. Sa tingin mo demonyo sila. Itinuro ni Zacarias ang ilang kumpletong mga bangkay sa gitna ng mga bangkay. Mga buhay na nilalang iyon.
Sinamba nila kami. Ginamit nila ang swerte nila para pakainin tayo. Sa pagharap sa mga salita ni Zachariah, ang magaspang na nilalang ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos, umupo siya sa isang bato, nalilito. Kumuha siya ng alak at uminom ng alak. Biglang sinabi ni Zachariah, narinig ko ang tungkol sa Taoism ng 9 Kairos Gods of Nothingness. Lahat ay pantay-pantay. Walang kaayusan sa paglilinang. Zachariah, tama na, biglang pinutol ng magaspang na nilalang si Zacarias. Delikado ang iniisip mo. Papatayin ka. Hindi nagtagal, sa kanto, isang prestihiyoso at mababang boses ang nagsalita, Hati, Zachariah, hiniling ko sa inyo na hanapin ang daan. How could you guys? Sa sumunod na segundo, lumabas si Stavros mula sa sulok. Nang makita niya ang mga bangkay, natigilan siya. Isang magandang babae na nakasuot ng puting damit ang nasa gilid niya. Sir Lyndon, patawarin mo ako. Anong mga ipokrito? Sila ang lumikha ng ganoong kaunos-lunos na sitwasyon, ngunit ngayon ay naaawa sila sa kanila. Ito ang tunay na damdamin nina Zachariah at Hati Gregory. Nakalulungkot, kaharap nila ang Path Emperor. Wala silang masabi. Maya-maya, pinaikit ni Stavros ang kanyang mga mata. Kung buhay pa sila, gusto ko silang makitang buhay. Kung patay na sila, gusto kong makita ang mga bangkay nila. Nang marinig iyon, bago nagsalita sina Hati at Zachariah, sumagot ang magandang babae bilang pagsang-ayon. Nang papunta na siya sa mga bangkay, lumingon siya at tumingin sa dalawa niyang kasama. Hati, Zachariah, sasalungat ka ba sa utos ng Path Emperor? Pinilit ni Zachariah ang kanyang dila at malamig na sinabi, syempre hindi. Ngunit dapat kang manguna. Tama iyan. Tinatimad na sinabi ni Hati, gusto mo ang kaluluwa ng mga buhay na nilalang. Hayaan na muna namin kayo. Lalaki ba kayo? Galit na galit ang magandang babae. Sige, naka-cross legs si Stavros. Yamila, go lang. Galit na umungol ang magandang babae na si Yamila Moro bago mag-isang naglakad patungo sa mga bangkay. Sa kabilang banda, masayang umiinom ng alak sina Hati at Zachariah. Ang kanilang mga kilos ay pinagmamasdan nina James at Thea na itinago ang kanilang mga aura sa kawalan. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Lysia, nalaman nila ang tungkol sa Stavros. Kaya lang nang makita ni James ang mukha niya ay pamilyar ang huli. Hindi niya ito maipaliwanag. Kung kikilos tayo, dapat nating tapusin ang mga ito sa isang hit. Telepathically sinabi ni Thea, nasa kanya ang Gate of Wuya. Maaari siyang makatakas anumang oras. Mukhang pamilyar siya, sabi ni James, pero hindi ko alam kung saan ko siya nakilala. Si Xavion, ang prinsipe ng Yeftero, paalala ni Thea. Xavion. Si Xavion pala. Noon lang naliwanagan si James. Kaya lang hindi niya maintindihan kung bakit si Stavros, isa sa 5 Path Emperors, ay kamag-anak ni Xavion. Tatlo sa kanila ay nasa Declan Mahayana rank, at ang isa ay isang Path Emperor. Tanong ni Thea, sino ang haharapin mo? Siyempre, Xavion. Malamig na sabi ni James, yan ang dati kong kaaway. Kailangan kong lutisin ang misteryong ito. Huminga ng malalim si Thea. Huwag mo siyang maliitin. Kung dadalhin kanya sa gate ng Wuya, hindi siya magagapi. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Depende yan kung mas mabilis ang Gate of Wuya niya o ang Three Treasures integration ko. Napatingin siya kay Thea. Si Zachariah at Hati pala ay parang iba sa ibang supreme beings. Tingnan natin kung mahuli natin sila ng buhay. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga ito. Got it. Pinandilatan ni Thea si James. Sa tingin mo ba, papatayin ko lahat? Humalaklak si James bago hinugot ang Jozo sword. Simulan na natin agad. Lysia, gamitin mong mabuti ang kampana. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng sword light at tinungo ang mga guho ng palasyo. Nang makita iyon, nagtaas ng kamay si Thea. Isang sinag ng Wamalight ang bumalot sa lugar. Pagkatapos, tumama ang lakas ng Three Treasures integration. Agad na nagyelo ang lahat. Ano yun? Bulalas ni Zachariah. Ang gate ng Wuya sa likod niya ay may sagradong radiation. Sa susunod na segundo, kasunod ng isang tunog, isang magaan na espada ang lumipad mula sa kawalan. Dumaan ito sa Stavros at pumasok sa gate ng Wuya sa likod. Lumingon si Stavros.
Sabay nanlaki ang mata niya. Nabigla siya. Ito ang Jozo sword ng Wuya Demon Slayer sword. Darn it. Tapos, kumislap ang katawan niya. Pumalakpak siya sa langit gamit ang Wamalite. Sa isang malakas na pagsabog, bumukas ang Gate of Wuya. Sabay yumanig ang buong paligid. Ang mga guho ng palasyo ng batas ay sinaktan muli ng mga pagbabago. Ang pintuan ng Wuya ay inilibing. Sa mga guho, agad na isinaaktibo ni Hati at Zachariah ang banal na liwanag na depensa at bumaril sa langit. James, naghahanap ka ng kamatayan. Nang makita na ang gate ng Wuya ay inilibing, si Stavros ay nagalit. Naglaslas siya sa kawalan. Napuno ng mga palad ng Wamalite ang langit at inatake si James. Sa sandaling ito, isang malaking porma sayon ang dumaong mula sa kawalan. Nakulong nito si Stavros at ang mga palad sa loob. Pagkatapos, sa kalangitan sa itaas ng porma sayon, may mga kulay abong ulap. Tumunog na ang mga kampana. Tumama si Wama Lightning. Mula sa lupa, ang Wama Flame ay pumailang lang sa kalangitan. Ang mabangis na Galit Wind ay pumuno sa kalangitan, na bumubuo ng isang malakas na komprehensibong pagbabago bago ng pag-atake sa pagbuo. Binasag nito ang lahat ng palad ng Stavros. Natigilan si Stavros nang bigla siyang nalantad sa komprehensibong pagbabago bago ng pag-atake. Agad siyang nilamon ng kidlat, hangin ng galit, at apoy. Kinilig siya. Kasabay nito, ang kanyang ultimate golden body ay tila nalaslas ng hindi mabilang na mga punyal. Mayroong ilang mga sugat. How dare you? Itinaas ni Stavros ang dagwang braso. Sabay-sabay, ang kanyang katawan ay napalibutan ng Wamalite. Mabilis na natipon ang kanyang innate energy. Kasunod ng isa pang tunog, ang Wamalite sword ay lumipad mula sa formation. Tumagos ito sa depensa ni Stavros sa Wamalite. Isang madugong butas ang makikita sa balikat ng kanyang ultimate golden body. Napaungol si Stavros sa sakit. Pagkatapos, nadapa siya at lumuhod sa lupa gamit ang isang tuhod. Agad na lumapit ang Wama Flame at mabilis siyang nilamon muli. Napasigaw siya ng malakas. Habang siya ay nasa sakit, muli siyang bumaril sa langit. Gayunpaman, pinigilan siya ni Hammer at Fennec na bumaba mula sa kawalan. Nagkabanggaan sila. Habang kumukutitap ang kanilang mga after images, agad na napalibutan si Stavros ni Fennec at Hammer. Sa laban, ibinuka ni Stavros ang kanyang mga braso. Hindi mabilang na mga sinag ng Wamalite ang bumaril, agad na tumama kina Hammer at Fennec. How dare you show off with such petty tricks? Napangisi si Stavros. Ako na ngayon. Pagkatapos, isang banal na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Nahati siya sa dalawa, pagkatapos ay apat, at sa wakas ay naging libo-libo. Sa napakalaking porma sayon, nagsimula silang umikot. Gamit ang nakakatakot na Wamalite, hiniwa nila ang Wama Lightning at Wama Flame. Sa gitna nito, ang libo-libong pisikal na clone ay umiikot at gumawa ng isang hakbang. Hindi mabilang na mga bitak ang lumitaw sa dingding ng porma sayon. Nang malapit na itong gumuho, tumama ang isa pang sinag ng Wama Sword Light. Lumipad ito sa harap ng Stavros bago naging magandang figure ni Lysia. Sa sandaling iyon, bigla itong tumahimik sa porma sayon. Parang nagyelo ang lahat dahil sa isang misteryosong kapangyarihan. Napakatahimik na nakakatakot. Pagbalik sa kanyang katinuan, tumingin si Stavros kay Lysia nang hindi makapaniwala. Ikaw ay, buong pagmamalaki, sinabi ni Lysia, ako ang Quasar Second Body, Lysia. Ninuno mo rin ako. Sabay-sabay, nagalit si Stavros. Bago pa siya makapagsalita ay umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa paligid niya. Tumingin siya. Nakita niya na ang libo-libong clone niya ay sumabog sa porma sayon matapos ma-freeze ng ilang sandali. Bukod pa riyan, kapag ang bawat clone ay sumabog, ang kanyang isip at kaluluwa ay manganginig. Kaya, ang pagdagsa ng kanyang enerhiya at dugo sa Ultimate Golden Body ay hindi makontrol.